May nitanong sa akin, "Good evening po, Boss Rai. Watching po always. Question lang po. Ang sinasabi po kasi ng ibang OLA na pwedeng kasuhan dahil sa pag-agree daw namin sa loan agreement. Possible po ba yon? Kasi minsan sa sobrang haba at masyadong magulong details na nakalagay doon at liit na nakasulat, chinecheck mo na lang talaga. Malalaman mo na lang na misleading yung info nung ma-disburse na yung pera sa'yo at may repayment amount ka na. For example, 180 days pero 1 week lang. 3K loan mo, 1,800 na lang marireceive mo. Then, ang babayaran mo is 3,200 within 7 days. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan, talaga naman. Talaga hong misleading. Di ba? Bakit? Okay. Bago ko natin sagutin yung tanong ninyo kung may makakapag ba sila kung baga makakasuhan pag nag-agree ka sa agreement, no? Eto muna kasi para maintindihan po ninyo na hindi dapat tira lang tayo ng tira or download lang tayo ng download. Bakit to ganito? Kasi yung mga yan sa sobrang misleading at sa sobrang dami po ng tawag dito yung hindi sinunod na batas, no, ng ating gobyerno, talagang sobra naman po yung pagpapadali ng pagpapautang nila. No, na kahit na yung first time na nanghihiram, akala yun yung standard ng pagpapautang which is mali. Tingnan nyo mag-a-advertise yan, no? Okay na, sige, nandun na tayo, kumbaga, pagbigyan na natin na pwede yan ng 120 days, 150, 180, at saka sa halagang 100,000. Pwede lang naman diba? Kaya lang ang masakit doon, no? Yun yung ini-instill nila sa isip ng tao, pero hindi naman nila ini-explain. Pupunta tayo dyan, okay? Tapos po, eto pa, no? Bago mo ma-download yan, no, manghihingi muna ng access yan. Pagka binigyan nyo ng access, wala na. Lahat po ng importante yung detalye, nakuha na nila. No? Lalo na yung nasa phone book po ninyo, kukunin nila yun kasi may malware silang ilalagay dyan. Gagamitin ho nila yun, no, as collateral laban sa inyo pag hindi kayo nakabayad sa takdang panahon. Tapos, ito po ho yan. Yung pinapaklik po sa inyo, no, yung click to accept, is hindi ho yan yung loan agreement. Okay? Terms and condition po yun. Pero dapat basahin nyo rin siya. Kasi, dun po nakasaad, no, kung ano yung mga information na kinukuha sa inyo. Diba? Yung privacy setting po nila. Okay? Tapos, ano ba yung eligibility? Pwede ka bang makautang? Anong edad? Diba? Anong trabaho, mga ganun po. So, dapat nyo rin siyang basahin. At hindi lang ho yun. Okay? Bago nyo i-download yung app, basahin nyo ho muna yung mga ratings and comments. Kasi pagka may nakita na kayong hindi maganda ron, huwag nyo na ho i-download. Kasi definitely, totoo yun dahil ang nagsulat ho ng mga negative comments and ratings doon is yung mga gumamit na ho talaga. Pag nakakita kayo na mataas ang interest, nakakita kayo ng haharas, huwag nyo na ho i-download. No? Huwag nyo na ho papuntahin dun sa punto na na-accept nyo na or na-download nyo na yung application. Kasi definitely yan, mapapahamak lang ho kayo. Okay, so, sasabi ko na ho sa inyo, yung terms and condition yung kiniklik to accept ninyo. Ito na. Pag tinatype nyo na po yung info nyo, nasa application per se na kayo, pangalan, address, cellphone number, yun. Pag nakita na yung cellphone number, papadala na kayo kagad ng pera niyan. Lalong-lalo na kung yung cellphone number po ninyo is connected sa e-wallet. Papadala na ho kagad nila yan. Totoo po yan. So ngayon, paano kayo makakakontra? Paano kayo makakaangal? Paano nyo ibabalik yan? O di po ba? Ibalik nyo man yan, babayaran nyo pa rin yung halaga na dapat yung bayaran sa kanila. Kasi hindi nga pumapayag yung mga bugok na yan. Kasi ganito yan. Bago ho dapat mag-disburse ng pera sa inyo, is dapat in-explain muna, no, kung yun bang na-approve na amount o yung nire-request nila is yun yung na-approve na amount. For example po, nag-request ng 10,000. Kung na-approve lang is 5,000. Diba? So, hindi niya alam, dinisburse mo kagad, mali.
dapat to, tinatanong muna sila or nakalagay po sa ano, nakasulat doon sa app na you applied for, let's say, an amount of 10,000 but unfortunately, we only can manage to approve you for 5,000 pesos. Are you accepting it? Diba? Pagka in-accept nyo, sige, tuloy. Pero pag hindi nyo in-accept, tapos na yung transaction. Okay? So, punta tayo doon sa in-accept nyo. In-accept nyo 5,000. Ngayon, kailangan, ini-explain pa rin po nila doon na, ito pong 5,000 is, let's say, we will only disburse na amount of ganito. Tapos, we will add an interest rate of ganitong amount. Tapos, ang term nyo is hanggang ganito lang. Let's say, 7 days. Kapag di ko yung nakapagbayad sa ganitong petsa, meron ko yung karagdagan na ganitong penalty. Dapat ho, ganun. Ang tawag ho doon is the Truth in Lending Act. Dapat fully disclosed. Unfortunately, hindi ho nasusunod yan. Kasi nga sa sobrang bilis po, no, ng pagpapautang nila, nanineglect na yon, which is very, very important. Kasi paano nyo ngayon malalaman na yung in-approve na amount sa inyo is base dun sa ini-request ninyo, at paano nyo malalaman yung interest, yung processing fee at saka yung penalty, and even yung term. Very important yun. Kasi biruin nyo, ito yung sinasabi siya, misleading yung advertisement eh. Diba? Nakalagay doon 60s, 90, 120, diba? Pero pagputok ng bola, 7 days lang. Saan pa utangan ka nakakita na 7 araw? Sige nga, isanay tayong mga Pilipino, napapahiram yung hinihiraman natin 30 days, 45 days, 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Tapos sa kanila 7 araw, sige nga, di pinahamak ka lang, diba? Oh. Hindi ka na makaka-atras kasi na-disburse na sa iyo yung pera eh. Ibalik mo man siya, wala na. Babayaran mo kung magkano pa rin yung dapat mong bayaran sa kanila, yung kasama interest. Di ba talo? Samantalang kung yan, talagang dinisclose nila lahat, no? At nabasa nyo, meron kayo ngayong karapatan na itanggihan yun. Hindi kasi, kumbaga, hindi bagay sa akin, hindi fitted sa akin eh. Kasi ganito yan. Pagka kayo nanghihiram, dapat fitted sa inyo. Lalong-lalo na yung due date. Paano kung ang due date na mapunta kayo dun sa due date na bago sumahod? Paano kayo magbabayad? Okay sana kung lagpas dun sa sahod. Let's say, lagpas ng 1, 2, 3, 4 na araw. Okay lang, makakabayad kayo. Paano kung before na sahod? Diba? Mga siraulo yung mga yan eh. Diba? Pero ito kailangan talagang basahin ninyo lahat yan. Kasi baka mamaya nakalagay dyan na pag hindi ako nagbayad, kukunin namin ang bahay. Diba? Inagrihan nyo. Di po ba? Dapat lahat yan binabasa. Huwag nyo i-neglect na wag basahin. Napaka-importante yan. Even yung comments and ratings sa kanila, dapat binabasa nyo yun. Kasi doon pa lang, pag nakita nyo na meron ng kawalang yang ginagawa yan, makakaiwas na kagad kayo, di ba? Lalo pa. Diba, doon sa terms and conditions, tsaka kung meron talaga silang loan agreement, and I doubt it, kasi meron ba talaga kayong kiniklik na loan agreement na nakasaad doon na pangalan nyo, let's say Juan de la Cruz and Boss Ray Lending have agreed to execute a loan, diba, ng ganitong halaga na may karagdagan na ganitong interest rate, tapos nakasulat yung loan schedule. May ganun ba? Bago kayo ma-disburse? Di ba wala? Mali eh. Hindi ho tamang pagpapautang yun. Sabi nga sa inyo, sinobrahan ho nila yung bilis. Pero ganun pa man, dapat basahin nyo po lahat. Ultimo yung ratings, yung mga comments, lahat po, terms and condition, privacy settings nila, no? At lalong-lalo na kung meron yung loan agreement, importante yun. Kasi kailangan malaman niyo yung schedule niyo, malaman niyo yung obligasyon niyo. Tapos yung pong yung sinatanong niyo nga dito na possible ba yun na na makakasuhan kayo? Paano ho kayo makakasuhan? Unang-una, napakarami na pong kawalang yan at batas na sinaway ang mga bugok na yan. Takot ho pumunta ng korte yan. Ba? Yun lamang po proof ninyo, yung mga pananakot na pinapadala sa inyo, isang proof na ho yun, harassment yun. Bawal na ho yan. Di po ba?
yun lamang pong matataas, no, na interest rate na ibinigay sa inyo at yung malaking ikinaltas sa inyo, bawal din yun. Oh, pupunta pa ho ba sa korte yun? Hindi ho. Pinananakot ho kasi nila. Okay? Yung pagsasampa ng kaso. Ngayon, pagka kayo kasi nakaranas ng pangwawalang ya sa kanila, no, yung pang-aabuso, tapos malalaking halaga, I don't think na napupunta sa korte yan para magsampa ng kasong small claims. Kasi talo na kagad yan eh. Matatalo kagad sila dahil unang-una, may harassment. Pangalawa, masyadong malaki yung kinakarga nilang interest rate. So, bakit magbabader pumunta ng korte yan? Hindi, mananakot na lang ng mananakot yan. Di ba? Ngayon, ito ho payo ko sa inyo. Bago ho nyo pasukin lahat yan, basahin nyo ho munang maigi lahat. Okay? Tapos, bukod doon, pag-isipan nyo hong maigi. Kasi napakarami na hong nawawalang yayang mga yan. Dahil sabi nga sa inyo, sumobra po ang dali mangutang ngayon. Within 5 minutes talaga. So, sa tingin nyo, within 5 minutes, mababasa nyo yung haba na yun? Hindi nyo mababasa yun. Diba? Hindi yung matatapos ang transaction within 5 minutes. O kaya dobling ingat. Hindi lang doble, triple, o 10 times more ang ingat to. Basahin nyo maigi. No, kasi baka mamaya pinapahamak nyo yung sarili ninyo. Yes, hindi yung sila makakapag-demand na, kaya lang nga po, yung abala, tsaka yung stress na ibibigay sa inyo, inando na. Diba? Too late na hero na pagsisisihan nyo. Hindi. Huwag nyo na hong gawin na gano'n. As much as possible, huwag nyo na hong silang hiraman. Punta kayo dun sa mga traditional na lending, financing, bangko. May mga, may mga online lending apps din, or basahin nyo yung mga, nadyan po sa description box ko, yung, tawag dito, yung recorded online lending platforms. Makikita nyo naman ho doon eh. Diba? Kung sino-sino yung mga yung mga pwedeng hiraman, no? Basahin niyo siya, tapos i-check niyo dun sa kanilang pag sa app nila, basahin niyo yung kanilang yung tawag dito, yung mga reviews para maintindihan niyo tama ba itong hihiraman ko. Diba? O di kayo doon na lang kayo sa bangko manghiram, no? Tapos pagkaya nandiyan na kayo, na-trap na kayo diyan, no, nagkaroon na kayo ng tapal-tapal system, no, na overdue na kayo, na past due na kayo. Pag-ipunan nyo na lamang po, tsaka nyo sila bayaran para matapos na ho ang sakit ng ulo nyo sa mga bugo katabusadong online lending apps na yan. I hope nasagot ko po itong katanungan na ito at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.